mga kapatid natin? Baka gusto nila kayo kunin for events. Paano ba nila kayo mahanap? Meron po kaming page na the PPG, the Power Pump Girls. Pwede nyo kaming ilike dyan. And also, you can contact Mr. Alfredo TV. May manager. Siya po kasi hindi. Siya po yung always na nag-updated sa mga laban namin everyday. Right. Okay, thank you. Yes, meron kaming YouTube. The Power Pump. Power Pump Girls on YouTube. Yeah. Alright, thank you very much again, Rachel and the rest of the Power Pump. Maraming salamat po. Thank you. Okay mga kapatid. Pwede mo ba kami magpasalamat? Okay, sige po, go. Maraming salamat po pala sa aming punong bayan na si Mayor Gaso Galvez. Gaso Galvez. At ang kanyang si Mami Charis po na lagi sumusuporta po sa amin. At si Pres Ellen at ang aming pong leader. Alright. Wala po siya rito. Si Ma'am Russell at si Mami Ben na lagi ako suporta. Yeah, siya po ang puso at utak ng PPG. Thank you very much. Sa ang sister family! Ito mga kapatid. Okay. I'm sure marami pa sa mga kababayan ninyo sa Bulacan ang proud na proud sa inyo. Thank you very much again, Power Pump Girls. Ito naman mga kapatid, marami po kaming inihanda sa inyo ngayong umaga. Tulad na lang nito, sa usapin ng paglilinis dapat, wais. Yan naman ang pumatok na negosyo ng nakilala naming dating ahente. Ang madiskarteng business sa paglilinis ng Anytime Cleaner, si Flex natin sa ating kitang-kita. At ito, sakto ngayong TGIF na sa mga nagbabalak makibonding sa mga kaibigan at kaanak. Nako, hinay-hinay lang po sa pag-inom ng alak. Ang mga peligrong dulot ng sobra-sobrang paglalasing, pag-uusapan pa natin sa What's Up Doc. At kung ang hanap na may hanep na pasyalan, mag-museum tour sa Central Escolar University. Flashback Friday tayo sa ilan nilang mga ipinagmamalaking artifacts at historical items sa ating trip ni Maui. Kapag umiinit naman ang ulo, inhale, exhale lang mga kapatid. Kalmahan ang paggalit at pamamahiya sa group chat. May nasasabi naman kaya ang batas tungkol sa ganito. Alamin po natin sa Legal Bato. At ilang tulog na lang! Simula na po ng Himala! Pero this Friday morning, sisimulan natin ang maagang kulitan. Kasamang ilan pang cute na makakasama ni Zion sa Ang Himala ni Nino. Riley Turingan, Kenneth Mendoza at Achilles Mamon. Live na live! At para naman sa ating huling tapatan for this week, tapik lang, shoot lang, at kung mabilis ka, ikaw ang winner sa ating Flip It, Drop It. Yan naman ang ating palarong pampasaya ngayong umaga. At syempre, para sa ating mga minamahal na kapatid na Team Bahay, join na rin kayo sa aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Jess! Team Jess! O ang manager ng PPG, Team Justin! Oh! Naka-rate lang kasi. Okay, pwede na. I-comment lang inyong bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro today, Team Jess o Team Justin. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Gaano kayo metikuloso pagdating sa paglilinis ng bahay? Ako mga kapatid, hindi ako makakapag-function kung maraming kalat sa loob kung saan ako nakatira. Pero ito, meron ako na-discover. Sagot ka na nila kung wala kang time maglinis ng iyong bahay. Ang serbisyo at ang kwento ng tagumpay ng Anytime Cleaners, bibina na dito sa Kitang-Kita. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging malinis sa bahay. Pero hindi naman lahat tayo ay may oras para maglinis. Kaya yan ang naisipang solusyonan ng dating real estate agent na si James gamit ang kanyang itinayong negosyo na Anytime Cleaners. Started of course nung bata siguro ako dahil yung mom ko sobrang OC sa bahay. So siguro growing up, nakita ko yun, lagi napapagalitan pag makalat. So na-observe ko siguro yung pagiging OC. Then ayun, ako ayoko na ng makalat, tapos naging organized na rin ako. Bukod sa pagiging masinop sa gamit, minana ni James ang pagiging business-minded ng kanyang mga magulang. Kwento niya, isang business partner ang tumulong sa kanya para simulan ang negosyo sa kapital na 300,000 pesos noong 2019. Nag-hire na ako ng 4 na people.
Then, kumbaga, we started working underground. So, parang testing lang, trial. So, I tried yun nga, yung mga home service, yung one-time cleaning namin. Tumakbo yung 3 months or so more, roughly mga 3 to 5 months. Naubos, nagka-problema dahil of course, payroll. Pero nagbago ang kapalaran nila nang minsang may kumuha ng kanilang serbisyo. After ng one-time cleaning namin sa kanila, nagustuhan kami. So, nag-avail na rin ng manpower services namin. So, nag-deployed ng janitors. Then, the rest is history. Dito na nagsimulang lumago ang negosyo ni James hanggang sa mas marami pang nagbukas na pintuan lalo na nang nagkapandemya. Sila ang naging official janitorial services provider para sa mga COVID-19 quarantine at swabbing facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil nalaman din ng mga clients namin na kami nagkikater sa COVID quarantine and swabbing facility. So, of course, nagkaroon siguro din ng trust yung mga client dahil, of course, professional eh. Then may background pa. Dito na bumuhos ang suporta. Maging mga artista, kinukuha sila para sa kanilang residential cleaning services. Nagsisimula sa 3,500 pesos ang kanilang residential cleaning, habang ang kanilang commercial cleaning ay nasa 5,000 pesos. Pero teka, tingnan nga natin kung pwede rin akong mapasama sa kanila. Simulan natin. Mukhang namansyahan tong ating sofa. Yun. Actually, ito, kung makikita natin, so may markings na siya. Oo. So technically, mancha to pag hindi natin naagapan. So ayun, we have proper equipments and chemicals, and of course, with the help of our professional cleaners, ipapakita natin kung paano yung procedure namin step by step and kung paano natin tatanggalin. Kung makikita natin, nabawasan na agad yung marking. So yan. Then of course, yung function ng steam cleaning natin, para yung mga naka-embed na mga dumi, medyo lumambot siya. This is the extractor. Kinukuha niya talaga yung naka-embed sa loob ng upholstery natin. Tama ba? Yes, opo. So, eto naman. Sir, ito po yung pinakamas, hihigo pa po ng tubig. Okay. Ang mga makinang ito ang tumutulong sa team ni James sa kanilang anytime cleaning services. Araw-araw ay aabot sa 10 kliyente ang kanilang nililinisan. Sa ngayon, may 6 na branches na sina James. Kitang-kita na sila ng hindi bababa sa 2 million pesos kada buwan. At ang pinakamahalagang aral naman na natutunan ni James sa pagnenegosyo, Overall, hindi siya madali. You cannot please everybody. So, plus, as a person, medyo kailangan mo talagang lakasan yung loob mo and strengthen dahil you're dealing with not just customer, meron ka pang employees. Minsan kasi, yun nga, hindi ko napapansin or hindi natin napapansin na nandito na pala tayo sa pangarap natin na ginagawa. So, once in a while, medyo nagre-reflect ako, nagiging grateful ako kung ano yung meron. pinatunayan ni James na ang pagiging masinop at matyaga ang magdadala sa kanyang tagumpay at pangarap sa buhay. Ayan. Boss na boss, no? Oo. Grabe, hanggang Mindanao, meron na siya. Yes, saka nag-expand na kasi talaga. Nagpo-providing sila ng manpower services. Oh, Kaya din talaga. Pero it's a Okay. big help kunyari sa atin na Oo, ako solo nakatira living, sa halimbawa. condo. Oo, Oo. di ba? Minsan, hindi naman lagi kang mag-hire. Pero minsan kung wala ka talagang kasama sa bahay, di ba? Parang, and you're busy. Kunyari, like ako, once a month, talaga ang laking Agad na tulong eh. din na na may mga ganyan na Kasi ngayon. yung sa atin, lima, once a week, sige tayo, magwawalis yes, tayo, correct. mag-off tayo, Yung mga ganyan. talagang yung Pero mga deep hindi cleaning. Yung mga alulod, Oo. hindi mo maaabot kasi yun. At saka yung sinasabi ba na deep cleaning, lalo na yung mga sofa. Yan, talaga mismo. Hindi natin kaya. Yan kailangan talaga ng mga special na mga paglinis para dyan. So, perfect pag may Kayo ba, anong part ng bahay niyo yung metikuloso kayo pagdating sa paglilinis? Kama. Next question. Kama Tama. talaga. Next question. Tama yun. Kung hindi naman matikuloso. Hindi matikuloso. Kaunan. Kasi kasi very sensitive din yung skin ko. So pag hindi Wow, malinis baby yun, face! So, kapag madumi yung unan ko, magkaka-pimples din ako. Oh, Tama. correct. Oo, yan. Actually, hindi naiisip ng mga tao yan, ano, na kaya importante nagpapa-deep clean ka. Pwede ka magka-rhinitis. Yes, I was gonna say that kasi yung, Oo. like ako, lagi akong allergic sa minsan, hindi mo na alam kung sa lamig ba or sa dust. Kasi yung question mo, ako naman yung mga screen. Screen. Di ba, sa Okay, pintuan, tama. di ba, medyo ano ko doon. Or sa aircon, di ba? Yung filter ng Yes. aircon. Ayun, ako Tama yun. naman, sofa, kasi
pag may bisita, hindi natin alam kung saan sila nanggagaling, di ba? Tapos uupo. Tapos yung mga bata sa bahay, nakapambahay, uupo, tapos hihiga nila yun sa kama. So parang feeling ko, the sofa Naglilipat-lipat. really needs to be maintained. Correct. Yun ang gusto na malinis lagi. Ikaw, MJ. Ako sa kama rin. Kama rin. Sa kama rin. Kasi syempre, di ba, yun yung tinutulugan mo eh. Talagang kailangan may quality sleep ka talaga. Eh kung paano pagising mo, ayun, marinitis nga ako. Alam ko na agad kung kailangan na palitan yung sheets. Pag-hatching ka na naman. Correct. Pagdating sa mga ganyang bahagi ng mga bahay natin, kailangan talaga natin minsan ng serbisyo ng ibang tao. Kasi tayo, hindi natin nakikita ng mata natin. Oo. yun. Sila professional. Sila professional. Mas magugulat ka no pagdating doon sa lalagyanan, ang itim. Oo, yun sa Oo, bathroom. na-bother ka na, no? Yes. Parang grabe. Parang nga yan yung hinihigaan ko. Ayan, thank you very much again to Anytime Cleaner. Salamat. O eto naman, mamaya, may mga pabaon pa tayo, mga kapatid. Live kulitan at kwentuhan tayo kasama ang rising child stars ng Ang Himala ni Nino, Kenneth, Ryrie at Achilles. At ito bilang pahabol natin sa Teachers at Science Month, binisita natin ang isang University Museum. Abangan yan sa trip ni Maui. At sa What's Up, Doc, mga epekto ng sobrang pag-inom ng mga alak sa mental health natin. Tatalakayin natin mamaya. Huwag po kayong alis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good morning, kapatid! Eto, TGIF na naman. Saan ba kayo mamaya? Sa mga may balak uminom dyan, nako, hinay-hinay po ha, kasi posibleng magdulot ng mental health issues ang sobrang pag-inom ng alak. Yan ang pag-uusapan natin sa What's Up, Doc. Nakagawian na ng mga Pilipino na uminom lalo na tuwing may okasyon. Usong-uso nga rito ang happy hour kung tawagin. Patunay dyan ang isang pag-aaral noong 2023 kung saan panlima ang Pilipinas sa may pinakamataas na alcohol consumption sa Southeast Asia. During fiestas, family gatherings, and birthdays, hindi nawawala ang alak. Pangalawa, for socialization. Pangatlo ay for happiness because nag-i-induce siya ng brain chemicals na tinatawag na serotonin, dopamine, at GABA. Pero ang sayang hatid nito, panandalian lang at maaaring magdulot ng masamang epekto kapag napadalas. Temporary lang yon kasi ang alcohol ay considered siya as depressant or downer. Kaya yung after effect niya talaga ay mas nalulungkot tayo or napapagod tayo. Factor din daw ang genetics at kinalakihan ng isang individual kung mahilig siya sa alak o hindi. Nasa 40 hanggang 60% sa mga kaso ng alcoholism ang maituturing na genetic. Posible ring senyalis ito ng problema sa ating pag-iisip. Related din siya sa other mental disorders kagaya ng depressive disorders, bipolar disorders, ADHD, and post-traumatic stress disorder. Maaari raw mauwi sa disorder ang pag-inom kapag sobra na at hindi na makontrol. Kapag meron ng significant dysfunction yung manginginom. Example, kapag hindi niya na nagagawa yung mga responsibilities niya. Posible ring mauwi sa brain aging at behavioral problems ang pagkalulong sa alak dahil apektado nito ang ating prefrontal cortex. Kaya naman may payo si Doc sa mga nakararanas nito. Maaari po kayong mag-seek ng professional help kagaya ng sa psychiatrist, psychologist, or even counselor for medication, therapy such as cognitive and behavioral therapy and also counseling. Pwede ding ipa-admit yung isang tao sa isang rehabilitation centers. Hindi masamang uminom ng alak paminsan-minsan at tuwing may kasiyahan lang. Basta tandaan na ang lahat ng sobra ay nakakasama sa ating katawan. Oh, yun pala yun. Ay, yun na nga, downer talaga yung ano, you know, yung pag-inom ng alak, kaya dapat talaga maging mindful. Mindful. Ulat din ako doon sa parting yun kasi 'di ba ang mga tao pag sinasabi malungkot ako, inom tayo. Yes. 'Di ba? So hindi ko Baliktad. in-expect talaga na downer talaga siya. Pero totoo naman minsan lumalabas ang mga emosyon pag ikaw ay nakainom. Baka naman kasi sinasabi nila, misery loves company. Pero paras ka dyan, friend. Pero panandalian lang na kasi yung, 'di ba, yung effect niya nakala mo, 'di ba, parang happy-happy ka or you forget
forget your problems, di ba? Kaya ka nga nag-iinom eh. Pero eventually, di ba, pag medyo nakakarami ka Kayo na, ba, anong discarte nawawala ka ninyo, ng for example? control. Kasi minsan hindi naman maiiwasan talaga, Of lalo course. kapag Socials. mag-socialize tayo, ganyan. Anong diskarte nyo para lang ma-manage ninyo yung pag-inom whenever you go? Tubig. Tubig. Oo, mismo. tama. Oo. Hydration. Kumain. Ayan. Oo. At Huwag na kumain huwag din. kang iinom nang walang laman ng tiyan mo kasi Mismo. talaga Tama. baka isa pa lang bagsak ka na. Correct. mismo, Kumbaga mismo. kung may panulak, dapat may Pulutan. pambara. Pulutan. Dapat may pulutan. Nasa Sabi kultura sa akin, natin yung kapag pulutan, inisip ano? yung immediate concern, inisip natin kalusugan, long-term effect niya. Pero yung immediate, sana kung iinom ka, huwag ka rin magmamaleo. Ay, oo Ano naman. naman? Bawal na bawal po yan. Lalo na po, kilala natin yung mga nagmomotor. Huwag Yes, na of course. tangkain. Yes. Kasi you also have to be mindful of the people around you. Tsaka yung sinasabi nila naman nila, everything in moderation, Yes. di ba? Parang kasi alam natin, yung kultura din natin, ay TGIF, di ba? Oo. Sabi nga ni Justin, saan tayo mamaya? Sabi ni Maui. Ay, talaga ba? Ulit ko lang. Pero more of ano kasi tayo, parang that's our way to distress. Yes. Diba kasi mga Pinoy din, grabe tayo magtrabaho ha. Correct. So yun yung isa sa mga Pero papadistress. tandaan, sa pagdi-distress mo for the moment, siguro din mong hindi ka masistress in the future. At saka yung sinasabi natin, di ba, minsan pag umiinom ka rin ng alak, yung binanggit ko kanina na control, kasi minsan hindi mo na alam kung parang yung mga actions mo, di ba, parang sumusobra na, or minsan Nasa huli ang pagsisisi. Kumbaga, drink responsibly. Tapos mamaya yung mga actions na yan, nasa GC nyo na. Yun na nga. Ayun. Kaya nga, Oo. ito yun eh, no? Kasi di ba minsan pag yung sa GC, di mo na alam kung anong sinasabi mo, lalo na pag nakainom ka. Kaya minsan, alam mo yung parang namamahiya ka kahit doon, napamahiya ka na sa group chat, kung ano-ano na I pala love yung text it. mo, di ba? Naitawid mo O, di ba? yan. I love it. Ayan, At kaya dahil pag ganyan dyan. po, whether or not nakainom kayo o hindi, pag yung mga sinasabi nyo sa group chat, kalma lang po muna kayo. Kasi may sinasabi ang batas tungkol dyan. Ano kaya yan? Yan ang sasagutin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Nakukuha lang naman ni Gia mga boys dahil dinadaan niya sa libreng inuman. Akala mo kung sino makaporma si Gia, nanghuhutot lang naman sa AFAM. Hala, ano to? Akala ko pa naman mga kaibigan ko sila. Attorney, pwede ko bang kasuhan yung mga taong pinapahiya ko sa group chat? Legal ba to? Legal po yan. Pwedeng kasuhan ng cyber libel ang mga taong namamahiya sa'yo kahit ito ay nasa isang group chat. Ang pamamahiya sa group chat ay isang uri ng paninirang puri na gamit ang social media. Ito ay isang krimen na tinatawag na cyber libel. Kahit na private ang group chat at konti lang kayong nakakabasa ng paninira, basta may isa o higit pa na tao na nakakabasa ng paninira sa iyo, ito ay sapat na para masabing na-publish o nalathala na ang paninira. Kung ikaw ay pinangalanan mismo or ikaw ay identifiable at may paninira sa iyo gamit ang social media, ito ay cyber libel. Ito ay may parusa ng multa ng 40,000 hanggang 1.2 million pesos o pagkakulong ng 6 hanggang 12 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Talaga yung isa nating dapat pag-ingatan din kasi yung paggamit natin ng social media, kala natin, di ba, yung information free for all na. Or Lalo na minsan kasi confident tayo kapag sa chat lang, via chat. Lalo kung hindi naman natin pinapublicize. Pero yung palang even if mag-chat lang tayo, mag-usap tayo, whether it be sa group chat, pwede siya mag-qualify din as cyber libel. Oo, paninirang puri ka nga ni... Oo. Tsaka pwede rin mag-screenshot sa mga group chat na yan. Yes, So pag may mag-screenshot, ipopost yan, parang defamation na nga. meron ka ng proof, ano. Tsaka yung sinasabi niya na parang kahit sa group chat na hindi ka pinangalanan directly pero identifiable, di ba? Na di ba? O yung kasama natin na nakapula. Di ba? Nakapula kaninang umaga. Kahit Oo, sabihin ba't mo, ganon? kaibigan mo lahat yan sa group chat na yan, you'll never know. Ay, Diba? You can never tell. You never can tell. You can never can tell. You can never can tell. Oo. Okay. Ito, mamaya, mga kapatid, pasmado at nanginginig ang mga kamay. Nako, hindi pwede yan dahil tiyak ang team nyo maliligwak at hindi makaka-flip ng cup. Abangan natin yan sa palarong Pampasaya. At sa aming pagbabalik, old but
Gold. Yan ang mga natatagong kayamanan at kasaysayan sa isang university museum. Mamaya yan sa trip ni Maui. At ito sa ating pagbabalik, mas mapapasaya pa po ang ating Friday morning kasama mga rising child stars ng Ang Himala ni Nino. Ay, cute! Kenneth, Ryrie at Achilles. O, ito naman, live na live! Sobrang cute! Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning, Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Isang masaya at makabuluhang pagbisita ang ating naging adventure sa Centro Escolar University Manila. At tampok nga po dito ang kanilang museum. Heto, panoorin natin sa trip ni Maui. Good morning mga kapatid! At dahil Teachers Month at Science Month na, bibisitahin natin ang isa sa mga top universities dito sa bansa. At may bonus pang museum sa loob. Dito lang yan, sa Centro Escolar University. Dito sa CEU Manila, parte ng kanilang library ang nasabing museum. Kaya naman, minabuti ko na rin munang ikutin ang library kasama si Miss Amy. Miss Amy, anong year po na buksan at natayo itong library? Ang CEU natayo noong 1907, but the library, the building itself, noong 1963. Before, lahat puro lang ito reading room, puro lang yung nanghihiram yung bata ng libro. But now, marami na kaming mga innovations. Sa katunayan, meron ditong Learning Commons kung saan libre ang paggamit ng internet para sa online classes ng mga estudyante. Mural at faculty area, library, music, at medical library. Talaga namang gaganahan kang mag-aral kapag ganito kaganda at kakumpleto ang facilities. At narating na nga natin ang museum kung saan nakilala at nakakwentuhan ko naman si Miss Suzy. Itong museum po, anong year tinayo? Itong museum tinayo siya noong 2007 nung nagkaroon nung aming 100-year celebration ng foundation ng CEU. Tapos ito nakikita ko po may mga tela na naka-frame. Okay. Ano naman po ito? So, yan yung mga ginagamit pagka during the graduation. Reward. At ang nakalagay dito, she was a valedictorian high school Valedictorian in 1931. Okay. Then we have here also the original manuscript of Librada Abilino in 1915. Class picture ni Librada Abilino with her students in 1907. At dito naman po ang... This is the original building of the CEU during 1912 to 1940. Then here, our alumni of the celebrities. Wow! So we have Nora Honor, Janet Bordon, Eva Estrada Calao, our former senator. Wow! Yes, FDR is our alumnus. Oh, wow. In 1945, dito siya nag-graduate ng high school. Bukod sa uniforms at mga damit pang graduation, furniture, laboratory equipment, past and current presidents, at mga parangal na nakamit ng CEU, abay napansin ko rin ang isang figura ng malaking aso. Ito daw ay pagmamay-ari ng dating board member nila na si Generosa De Leon. Maliban sa mga kurso ng health sciences gaya ng dentistry, pharmacy at nursing, kilala rin ang CEU sa kanilang taunang Sampaguita Interlude. Isang tradisyon kung saan ipinapasa ng graduating students ang duties and responsibilities sa kanilang mga junior. At syempre, legit escolarian ka din kapag may picture ka sa statue ni Doña Librada Avelino, ang co-founder ng CEU. So sa mga gustong bumisita dito sa CEU Museum, you may contact us 735-6861. You may also follow us on our social media pages.
Punong-puno na ng mga matututunan, siksik pa sa mga kwento at kasaysayan. Very true sa mga mahilig mag-aral that school is cool. O paano po mga kapatid? Kita-kits po tayo ulit sa susunod na linggo. Dito lang sa Trip ni Maui. Cute. Maraming salamat, Maui. At ito sa nalalapit na pagsisimula na ang Himala ni Nino. Patuloy na natin nakikilala ang mga karakter sa Bukang Liwayway. At ngayon naman, cuteness overload at acting skills ang kanilang ibibida. Ang rising stars na sina Kenneth, Ryrie at Achilles. Good morning! Kausap na natin sila. Off-cam pa lang. Patili na ka. Isa, tumili ka nga ulit, Ryrie. Hindi, wait lang. Bigyan mo muna kasi ng rason para kiligin. Sino ba nagpapakilig sa iyo ngayon, Ryrie? Sinong crush mo? Si Zion po. At siya talaga yung hype woman niya, di ba? So alam na niya, parang naging secret yun. Kasi alam na niya. Alam na niya. Okay lang ba sa'yo na alam ni Zion yon? Alam niya na po. Ryrie, paano mo ba pinapaalam kay Zion? Sa anong paraan? How do you show him na may crush ka sa kanya? Yung una po may isang crush ay si JP, yung magiging ninyo po, pero siya naging ninyo, so... Dahil siya yung naging ninyo. Pwede pala. Nag-iba. Pero kwento niyo muna, ano nga yung rule ninyo? Characters niyo. Oo, karata si Achilles. Ako po si Achilles Ador as Joko po. Kaaway po ni Ninyo. Parang di ka naman mukhang kontrabida. Kaibigan ni... Ayun. Ninyo. Opo, ako naman po doon is Butchoy. Butchoy! Ikaw? My name is Rai Sofia po. Ang role ko po dito ay si Cream. Cream, tagapagtanggol po ako ni Ninyo na pogi. Ayun na! Pero kamusta naman yung pagtatrabaho sa set? Masaya naman kayo. Opo. Anong experience nyo pag nasa set? Sige. Masaya po, tapos... Kinig po. Pero gusto ko na sana tanungin, ikaw yung ano dito, no? Yung makakaaway ni Nino. Pero ano yung backstory mo dito? Ano nang pwede mong i-share? Kumbaga, no? Kung bakit kayo magkaaway? Parang wala pa po atang backstory. Wala pang backstory. Pero nagkaaway na po kami dun sa nanay-tatay. Bakit? Pero in real life, nakikita ko talagang friends kayo lahat, ano? Yeah. Yun ang maganda sa inyo. Meron ba kayong meron ba kayong mga challenges sa set? Ano yung pinakamahirap para sa inyo? Pag may memorize ba ng lines? Pag titig ba sa mata ni Zion, yung mahirap? Sa amin, pag umiiyak tapos tumatawa. Bakit? Ay, ganun yun! Hirapan ako doon. Piniiyak ka, tapos pinatawa. Kasi natatawa ka pero kailangan mo umiyak. Parang iyak kami. Ay, ito, sinong paborito nyong kasama sa set? Sino yung... Zion. Kuya Paolo Angeles. Kuya Paolo, bakit si Paolo? Kasi po, siya po palagi yung kabanding ko po. Kabanding mo, makulit din mo si Kuya Paolo? Opo. Makulit din, o ikaw? Si Kuya Kit, si Zion, silang dalawa po, tsaka yung iba pong sila direct, tsaka yung mga ano po. Nakakatuwa. Ako interesado lang ako kasi minsan lang ako maka-interview ng mga child actors. No? Bakit nyo nagustuhan na maging artista? Ikaw? Kasi po mahilig din po mag-acting sa mirror. Sa Nung mirror? bata pa po ako, Oo. kasi biglang nahanap lang po ni Mami may audition, bigla lang po ako nakuha. Ay, talaga? Pasample nga, ano yung Ay, ina-acting mo sa sa mirror? mirror. Pag ikaw lang mag-isa. Ay, hindi talaga. Si Ryrie, may pelikula rin, Mujige. Mujige. Kasama ni Alexa Ilacad at ni Jisoo. So, ibig sabihin nun, marunong kang mag-Korean. Apo. Sample mo? Ito po yun. 제에는 무지개입니다. 자는 6살이고 엄마가 나중에 빠. 나는 한국말로 인사를 하고 있어요.
name is Mujie. I'm 5 years old. My mom say when I talk to my dad, I should speak Korean. Bakit po nagtuturo sa amin? Alam mo, may accent din siya. Naku niya, ano ba niya? Galing. Sila Achilles, ano? Oo. Madami din po kami iyak doon. Tapos sabi ni Direk, iyak. Tapos masaya, hindi. Tapos sabi ko, Direk? Sabi ko dun sa lapel, Direk, nababaliw na ba po ako? Yung totoo, Direk. Charot. Pero balikan natin kayo. Sa kanila, Achilles, ang gusto ko, anong mga very memorable sa inyo dito sa ano? Ano yung mga eksena na dapat naming abangan? Yung parang pangbubuli ko po sa kanila, tsaka yung pang-revenge po nila sa akin po. Para may conclusion na. Ikaw naman. Aabangan niyo po ako doon kasi po matatawa kayo talaga. Promise! Oo, cute na cute naman talaga. Matakaw po kasi siya dun sa ano. Matakaw. Yung role po niya matakaw. Ayan. Pero eto, matanong ko lang bilang mga child actors na kayo. Pero I'm sure hindi nyo naman pinapabayaan yung pag-aaral, no? Paano nyo binabalanse yun with the studies ninyo? Pagkatapos po kasi kami mag-shooting, pag wala po kaming shooting, pag pack up, kunwari po may shooting kami, pero pack up, may ulan. So, doon po ako nagsaschool. Ayun. Kayo din? Ganun din po sa akin, pero pag nasa sa set naman po, pag vacant po ako, doon po ako nagre-review, Yan ang gusto natin dyan. Opo. Same lang naman din po sa kanila. Tapos po, kapag may mga assignment po akong ginagawa, magsisearch po ako sa Google o kaya sa YouTube bago ko po gawin. Ganun po yung ginagawa ko po. Ang galing. Ano favorite subject niyo? Ako po ay science. Science. Lahat po. Lahat? Kasama recess. Recess. Ikaw, recess, no? Ay, hindi po ibig sabihin na mata. Ano? Umagahan. Ay, merienda. Yung pala yun. Hapunan. Hapunan. Agahan. Merienda. Mat. Sabi ko na hindi recess pero mat. Wala ni Ninyo, no? Hindi kaya tayo. Naturuan to ng tito niya. Tito din niya. Pero alam niyo, ito na guys, syempre hindi naman kumpleto ang ating segment. Favorite natin to. May pasample tayo, susubukan natin ang acting skills sa mga bagets. Okay ba sa inyo guys? Ayan. Ready na, ready. Ang senaryo. Okay, ang senaryo. Ay, naglalaro First daw. scenario, Kayo. Okay. Naglalaro daw itong si Ryrie at saka si Achilles. Tapos, hindi kasali si Kenneth, pero gusto niya sumali. Paano ba yan? Okay. Go. Okay. Ayusin natin. Si Tita MJ. Ayusin ni Tita MJ. Ayan, naglalaro Dito ka sila. muna. Lagay sa bulsa. Yes. Enter frame. Enter. Naglalaro yung Frame dalawa. ka. Enter frame ka na. Ate, kuya, gustong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang kable. Pwede ba ako sumali sa inyo? Sige. Sali ka. Pero bakit bawal? Bakit ba? Ayoko eh. At ayaw mo, pasalin mo siya. Ayoko nga eh. Hindi na. Ito naman si Joko, minsan nangalaw makapaglaro sa inyo. Ipagkakalat ko sa buong... Una! Halika na! O, di bang tapang ko? Halika! Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ang galing mo na kabali. Okay, next scene daw. May kalawang senaryo. Hindi nakagawa ng assignment si Ryrie. Anong gagawin ni Kenneth at Achilles? Hindi ka raw nakagawa ng assignment. Anong gagawin ng dalawa, boys? Ala, hindi ako nakagawa ng assignment. Hala, Kring, hindi ka nakagawa assignment. Kumapya ka na lang sa akin, oh. Thank you. Uy, Joko, masama yung ginagawa mo, ha? Tara nga, Kring, ako na tutulong sa'yo. Tutor na lang kita kaysa mga Wala ka siyang assignment eh. Ala, masama nga magkopyahan. Uy, ang galing! Guys, 10 out of 10. At 10 may out of 10. mapupulot kang aral. Tama naman, masama ang kopya. So, imagine mo,
Pero sa murang edad nila, nag-i-improve sila. Yes. Uy, talaga naman. Ay, wait lang. May surprise kami. Sa'yo, Kyrie. Handa ka na ba, Kyrie? Handa ka na ba? Okay, Zion. Tabi kayo. Gusto ko yung si Zion, chill na chill. Chill na lang. chill. Zen lang siya, Zen. Mulat ka ba dun sa entrance na yun? Si Zion eh. Zion, batiin mo muna ang ating mga kapatid. Ayan. Batiin sila. Good morning po. Ano ba? Hindi ako nakikingin. Papanood ang himalaan ninyo. Masaya po ako. Malapit na yung pinaghirapan kong sir. Ano ang sabi mo sa kanila bilang mga kaibigan mo? Pogi, maganda. Masaya ka ba sa yun pag kayo magkakasama sa set? Madalas ba kayo magkakasama? Opo. Ano experience nyo pag kayo? Naglalaro ba kayo kapag hindi nagtitake? Opo. Minsan naman po natutulog. Natutulog. Oo nga. Minsan din po, naglalaro po kami. Naghaharutan. Scary songs. Alam mo, happy set talaga ang himalaan ninyo. Ay, invite mo na sila lahat. Lunes na to. Hello po mga kapatid. Dito ba? Hello po mga kapatid. Ayun po. Muli ko po kayo iniimbitahan na manood ng Ang Himala ninyo. Malapit na po, 3 araw na lang. Malapit na po namin kayo paiyakin, pakiligin, at syempre pangitiin. Mapapanood niyo po kami Monday to Friday, 11:15 a.m. bago mag-Eat Bulaga. Maraming salamat. May iba natin mga kapatid, imbitahin nyo rin sila. Imbitahin nyo yung viewers natin. Sana po manood po kayo ng Ang Himala ninyo this September 30, 11:15 a.m. bago mag-Eat Bulaga. Dito lang sa TV5! Mga kapatid, please manood po kayo Ang Himala ninyo. Malapit na po to sa September 30 na po. Monday to Friday, 11:15 a.m. Dito lang sa TV5. Bago mag-Eat Bulaga. Kenneth naman. Ikaw naman, Kenneth. Ay, may mic naman. Okay. Hello, ako nga po pala si Kenneth. Iniimbitahan ko po kayo na manood ng Ang Himala ninyo. Di September 30 na po. Dito lang sa TV5. Papalapit tayo sa mga batang ko. Cute na cute talaga. Ito, mamaya mga kapatid, makakasama pa natin ang cute na kids ng Ang Himala ninyo sa inyong mga paboritong noontime show na Eat Bulaga. Pagkatapos po yan ng Pajak Princess. Pero mamaya sa ating palarong pampasaya, kaninong team kaya ang mapapa-flip sa tuwa kapag nanalo at makakapagbigay ng 500 pesos worth of load? Team Jess o Team Justin? Bumoto na mga kapatid! Alright, tuloy-tuloy lang po ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paborito. Pasado sa umaga! Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang inyong paboritong kasalo sa umaga at oras na para sa ating Fun Friday dito sa... Palarong Pampasaya! Ito po ang mechanics. Panoorin natin. Palarong Pampasaya. Flip it, drop it. Ang mechanics, 2 teams pa rin na magpapagalingan sa larong ito. Kailangan lang i-flip ang cups para maipasok ito sa bote ng tubig. Pagkatapos ay magpa-bounce ng bola para ito naman ang ma-shoot sa loob ng cup. Pabilisan lang ang teams sa paggawa ng challenge sa loob ng 1 minuto. Kapag parehong team ang hindi matapos ang task, ang team na pinakamarami at pinakamabilis itong nagawa ang siyang panalo. Ayan, okay. 2 yung teams natin. Team Jess kasama sina Maui, Achilles at si Zion. At sa Team Justin naman kasama sina
MJ, Ryrie, at Kenneth. Kanina nakita ko talagang very patient si Jess na ine-explain kung paano gawin yung ano. Okay, handa-handa na tayo, okay? Ready, set, go! Okay, so si Kenneth muna. Go, 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 go. Isa-isa yan, ha? Uy, Okay. malapit na, malapit Hindi na. pwede gawin susunod pag hindi napasok pa yung ano, yung cups. Okay. Sige, go, go, go. Kaya mo yan. Okay, kailangan ipasok muna bago yung mga balls. Okay, kaya mo yan, Kenneth. Let's go! Alrighty. Alright, muna, Ryrie. O, try muna daw. Piles-piles. Go, Ryrie. Kung matagal, pwede mo. Matik na. Okay, let's go, guys. Let's go, kids. Konti na lang, konti na lang. Go! Kaya niyo yan. Lapit na, oh. Hinaan mo ng konti, Ryrie. Kailangan mo na konti. Oo. Uy, lapit na. Ang hirap na kailangan i-coach ng mabuti ang mga kids. Oo. Tsaka ano yun, di ba talagang itatagal O, try kaya natin yung mga adults. Ah, yung mga adults. Try Try natin nila, ang mga ha? adults. Tita, ha? Oh. O, 6 seconds na lang. Seconds na lang. Ang hirap, ang hirap. Okay, paano to? Yan! Okay. Tapos na yung timer natin. Okay. Oh. Okay, tapos na yung timer natin. So, guys, teka lang. Tapos na yung timer. So, itapos, ano ang ano ng mga hurado? Ano ang hatol dahil sila ang nakamove kahit papano. Oo. Tapos na yung timer, Justin. Okay, so, That was good. isa pa daw. Sabi, pwede i-try isa pa. May oras pa tayo. Sige, may try time pa pa raw. tayo. So, pwede pa natin. Pero back to zero. Tatanggalin ulit or what? Hindi, tatanggalin yung nagawa nila. Start tayo dito. Ganito, medyo i-revise natin, ha? Okay, okay. Sabay-sabay na lahat gagawa. So, kung sino yung unang makalagay ng sabay-sabay cup. lahat, sabay-sabay lahat. Okay. Alright. Ano? Okay, sabay-sabay. Ito, okay na yan. Okay. Okay na yan. So ikaw, bola na Bola lang. ka na. Alright. Okay. 1, 2, 3, go! Ay! Ang galing ni Ryrie! Ang galing ni Ryrie! Ang galing ni Ryrie! Okay, dito. Ay! Ayan, Jess. Let's go, Jess. Okay. Go, guys. Bawi ko din. Okay. Ayan, okay. Dalawa na sila. Dalawa na yung nagawa nila. Let's go. Ayan! Ay! Ay! Bola ka na, bola ka na. Achilles, bola ka na. Okay. Okay. Pati bola. Okay. Okay, moving na dito kanila, Team Justin. Napasok na rin yung bola. 2 na sila. Asan na yung timer natin? May timer ba? Asan yung timer? Asan yung timer? Tapos na ba? Almost. Okay. Hinaan lang ng konti. Hinaan pa. So, unahan na lang matapos ang lahat. Okay. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dalawa. Nakadalawa sila na may bola. May bola, isang Isang cup. So, sinong winner? Oo, mas panalo sila. Kasi Kayo? dalawang may bola, isa na cup lang. Ano kami may 1 cup? May 1 cup. Ay, panalo tayo! Ay, sila Team Jess. So, nakalabang sila Team Jess. Sayang, kahit nauna pa naman si Ryrie. Nauna pa naman si Ryrie. Sayang, okay. Pili tayo ng ating winner. Ay, yung mga kids, oh. Press nyo, press nyo. ₱500 peso loan. Yan! Sino? Para tayong playground dito, ah. Alright! Congratulations! Kasama na si Rondel. Ayan. Okay, ang ating consequence ay... Okay, dalang Miss Ronda lipstick. Okay. Lipstick daw. Sila maglagay. Yung mga Dahil kids. bilang kayo yung nanalo, Yung mga kids ang maglagay ng ang lipstick. punishment natin, dodrawingan nyo sila ng lipstick. Sige, okay. Okay. Kahit sa chin lang. Ayan. Okay, nalihan. Ay, kinikilig! Ay! Ay, drawing na yung si Tito Justin. Ay! Saka si ano? Giant si Tito Justin pa. Dito. Dito. Si Justin at si Tito MJ. Go. Kasi Tita MJ. Tito MJ!
Si The MJ. I'm sorry. Sasalag daw si Chicks. Ayan. Very good. Okay. Alright, and that is it para sa ating Panalong Friday. Ito na, 89 days na lang mga kapatid. Pasko na. Isang makabuluhang umaga na naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo sa Monday. Friday na, di ba? Okay, at susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at ng weekend at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling